Good morning sa lahat. Good morning dito sa New Zealand. So, meron akong mahalagang I have a very important message regarding in Middle East war. This is World War III start February 28, 2026. This is that I told before nung hindi pa nagsimula ang malaking gira sa Middle East. Ito ay kung nangyari noong June 13, 2025, yung gira sa Middle East. Ito ay iba naman ngayon. Mas malala ito. Dahil ito na ang paglabas ng mga, yan ang sinasabi na race by race, magpapatayan. Nation by nation, king of king. So karian sa karian. So magpapatayan. So and then kahapon is pag-align the alignment of planet 28 February 28, 2026, alignment of all the planet. So dito rin nagsimula ang tinatawag na malaking gira ng Middle East. So sinalakay ng Iran at saka Amerika ang yung Iran. So ngayon lumala ang gulo. So kagabi pa ako nanonood ng mga balita. Pero nung hindi pa, matagal na namin alam ito. Kasi when I was there in Saudi Arabia, I worked there from 2009 until 2016. So matagal ko kaya ako umalis sa Middle East. So 2016 umalis na ako sa Middle East. Pero noong 2013, 2014 nakagira na sa Yemen at saka Saudi. Pero hindi pa yan malala. Ito ang malala ngayon, year 2026. Ito ang start ng World War III. So alam naman natin ang kalyado ng Iran ay kalyado niya ang China, Russia, North Korea. So hindi yan pababayaan ng mga kaalyado nila ang Iran. Now it's Iran are facing attack of America and Israel. So malaking gira ito. Maraming mawalan na naman ng trabaho because they advise all the country in Middle East, they advise their citizen or non-citizen to go to the shelter. So walang trabaho. So hindi ko lang alam sa iba kung may trabaho pa. So kung maaari lang, advice ko lang sa mga OFW, overseas Filipino workers in Middle East, please leave Middle East immediately. So wag na natin antayin na bago pa lumala ang gira. Ito ay hindi na ma-stop yan. Tuloy-tuloy na yan. So maraming makikisali sa gira. Binumba ng Iran ang airbase ng Amerika, Dubai, Qatar, Bahrain, UAE, Saudi, Jordan, Oman, at Israel. So ilang bansa nang sumali. So matrigger pa yan ang galit
ang galit ng mga ibang nasyon, ibang bansa na mga Arab nation. So dahil ito ang pinaglalaban ng mga tao, ng mga netizen, ng Iranian people, they want to free Iran for the Islamic regime. So the Islamic regime, sila ang nagsuportar sa ang pira ng Iran nang binibigay ng mga tao. Ang income ng gasolina nila, yung kanilang mga oil, ay pinupunduan ito ang mga uranium project ng Islamic regime na si Ayatollah Khamenei. So bagsak ang ekonomi ng Iran, kaya ang mga tao ay lumalaban laban sa mga korap na Islamic regime. So nung binomba ng Israel at saka Amerika ang Iran, ay tuwang-tuwa ay mga kanilang mga tao ng Iranian, ng mga Iran, dahil gusto nila babaguhin ang Iran, papalitan ng maging demokrasi, hindi yung hinahawakan ng Islamic regime ang kanilang pira para sa punduan ang kanilang nuclear na project at saka uranium. So ayaw naman ng Amerika na magkakaroon ng Iran ng nuclear energy. So ito ay mas malala, ito ang mangyayari. Ito ng trigger. Sabi ko noon sa inyo, noon pa ng mga post na video ko 2025, sabi ko mag-start ang gira upward 2025, 26, 27, 28. Wala nang katapusan yan, puro gulo na yan, puro gira na. 26, 25, nag-start ang gira Middle East June 13, 2025, pero hindi pa siya malala dahil muling nag-stop. Ngayon muli na naman, sabi ko sa inyo noon, sabi ko mag-stop lang ang gira at mauulit na naman sa year 2026. Yan ang sinabi ko sa video ko noon. So ngayon, February 28, 2026, nagsimula ang gira sa Middle East. Yan ang sinabi ko noon. So magkakaroon ng peace o kaya tigil putukan, Iran versus Israel, at maling sisiklab naman uli ang gira sa year 2026. Sinabi ko na ito noon pa. So restore ang buong mundo, still going on. Earthquake, fire, World War III. World War III are waving. So tutulong ang China, Russia at saka North Korea. So ang war sa Ukraine and then Russia are still going on. So patuloy ang gira sa sa western. So nag-advise ang Amerika, stop muna ngayon ang pag-drilling at tawag nito na sa West Philippine Sea, yung kanilang pag-training. So pinastop muna ng Amerika dahil alert ang buong Amerika sa buong mundo. Lahat na airbase ng Amerika sa Pilipinas, alam naman natin na nakatensyon sa China. So China and Japan magka-tension din. So wag natin kabahala dahil ito ay kung mag-declare na mag-gira na ang China laban sa Taiwan, kasi busy ang Amerika ngayon sa Middle East. So hindi lamang Middle East ang busy. So ilang tropa lang ang kanilang pinadala doon. This is a World War III. Nag-start na talaga sa February 28, 2026. So malaking gira ito na mangyari dahil ito ay tinatawag na
allies to allies. Magtulungan yan. So, wala nang tigil. Tataas ang gasolina, tataas ang gasol, tataas ang mga bilihin. Dahil ang ating mga naka-stock market is naka-base sa kung ano ang presyo. So, matagal ko na ito sinabi. Sabi ko, mag-start uli ang gira 2026. So, February nag-start. Sabi ko sa inyo, upward 2025, 26, 27, 28. Wala nang tigil yan. Puro gulo na yan. Puro gira. Puro gira ng ating makikita at maririnig. So, ito na ang pag-wipe out ng langis sa Middle East. Magkaka-shortage ng langis, dandahan na magkaubusan. Dito na lalabas sa bansang Pilipinas. Dahil nagsimula na ngayon ang pag-drilling. Dahil ang main source ng lahat ng langis sa buong Middle East ay nakakonect sa Pilipinas. Dahil tayo ang may-ari ng langis sa buong mundo. Pilipinas ang pinakamalaking langis sa buong mundo. Tayo ang main source. Yung mga langis na mga source lang yun sa Middle East, ugat lang. So nakita ko na itong libro 1999 pa. Itong aklat ng langis ay napaka-grabe, ang dami. So ito na ang inantay na once na mag-start ng World War III sa Middle East, mag-umpisa hanggang lalaganap yan sa Asia. So baka wala nang eleksyon na mangyayari pag ganyan. So kung sakali na gumalaw ang Iran at saka China, ay magkakagulo na naman sa Asia. So prepared, especially malapit sa bansang China. So Pilipinas is very near, Japan, South Korea, North Korea, baka magka-trigger yan kung sakali. So ganun din, alert ang buong mundo sa airbase, ang lahat ng airbase ng Amerika. Pinatigil muna ang kanilang yung tinatawag na exercise. Natigil muna at naka-alert din ang Japan ngayon dahil sa nangyaring kaguluhan sa Middle East. So ito na ang umpisa. Nag-umpisa na yan noon, June 13, 2025. So ito ang aking panaginip na napakita ang ating Panginoong Hesus bago makagira ang Israel at saka Iran. So pinakita ng ating Panginoong Hesus, nakita ko ang ating Panginoong Hesus sa langit. Kalati ng katawan niya, nakangiti sa akin. Harang may tinuturo ang ating Panginoong Hesus na tingnan mo ito, tingnan mo ito. So nakita ko ang mga missiles, napakarami na lumilipad sa kalangitan. So nangyari talaga ang babala ng ating Panginoong Hesus. So ngayon, walang babala ang ating Panginoong Hesus, pero sinabi ko na ito na ang gira ay sa Middle East ay mag-stop saglit lang at mag-umpisa na naman ulit. So nag-umpisa kahapon, February 28. So ngayon is already March 1 na ngayon. March 1 na kasi wala naman. So the last day of February is 28. So alert buong Middle East, hindi lamang sa Middle East, ganoon din sa around the world. So kung anong mangyayari. So ito na, allies to allies, magsagupaan, magtulungan. Nag-umpisa ang gira ng Afghan at saka Pakistan. So Afghan, Hispanic yan ata sa Amerika or hindi ko lang alam. So umpisa na ang gira. So ito naman ang problema ng ating government, PBBM. Ang pagsaklolo at pag-save the OFW workers in Middle East. So
Sa ngayon, hindi pa naman masyadong malaki ang gulo, pero wag na natin antayin na ay ano lang yan, airbase to airbase lang yan. Airbase ng Amerika, sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Dubai, UAE. So, malalaman na natin kung sa ilang araw kung ano ng sitwasyon. Pero ito ay hindi na matitigil to. Dahil malakas ang loob ng Iran dahil marami sila nakaimbak ng mga missile sa ilalim ng bundok. So, pinasabog lamang ng Amerika noon yung airbase ng nuclear facilities ng Iran. Pero mayroon pa sila, bago pa pinasabog, kumbaga, nilikas na nila ang kanilang mga armas sa ibang lugar. Dan sa Iran pa rin, sa mga kabundukan. Kasi alam naman ng kabundukan ay talagang ginawa na nila na plano na ng Iran yan. So, I'm sorry sa mga kababayan natin kung madadamay sa gira. At maraming Pilipino na hindi makauwi. Dahil ito ay lalapot ang away. Lalapot ang away nito dahil ang Iran matigas ay hindi mag-surrender. So nagbibigay ng babala si Trump. You want to surrender your arms or you want to be died? Yan ang sabi ni Trump. So lumunsad dahil ang nangyari doon ay ginostage naman ng Iran ang tanker na maraming sakay ng mga crew dyan sa Strait of Hormuz. So mas malala pa ito mangyayari. Wala na ito tigil. Tingnan niyo yung Ukraine, year 2022 nag-start ang gira Ukraine versus Russia. Until now, not yet done. So ito naman sa Middle East, not yet hindi na ito matitigil. So advice ko lang sa mga OFW. So habang wala pa, hindi pa maglala, bakasyon muna, uwi muna. So mag-reapply na lang ulit. Huwag na natin antayin na may mangyari kasi no-fly zone na ngayon. Wala nang lumilipad na aeroplano. So yan ang problema. Kung saan sila mag-travel para safe for sakali na mag-repatriate. Kasi lahat na buong Middle East is alert. At nasa bomb shelter lahat ng mga tao. So maraming nadamay ng mga building, kahit na residential building ng hotel ay binumba ng drone ng Iranian. So ito ang malala na mangyayari talaga. So kaya ako umalis na sa Middle East dahil alam ko ang mangyayari sa Middle East. So saan tayo sasakay sa aeroplano kasi wala nang no-fly zone, walang biyahe aeroplano. Paano kung maubos ang gasolina sa Middle East? Hindi ka na makauwi. Mag-stop lahat ng mga machinery. Barko, aeroplano, wala nang gasolina eh. So ang pag-asa na lang ng buong mundo, ang Pilipinas can save the world. So 8 ang bubuksan na mga langis ng bansang Pilipinas. Pero ang problema nito, itong China naman. Dahil galit ang China, dahil gusto nila angkinin ang West Philippine Sea, dahil dyan ang pinakamaraming langis, especially dyan sa mga Red Bank at saka sa Spratlys. Yan ang mga imbakan ng mga langis. At saka dito ay iba kang inurong lata ng Panginoon yan. Pinasok na sa bansang teritoryo ng bansang Pilipinas. Maka inurong na yan. Kasi nung September 21, 2025, bumaba ang ating Panginoong Hesus galing sa langit. Natakpan niyang araw. Ito ay sa aking panaginip. So nakita ko talaga ang pagbaba ng ating Panginoong Hesus. Bumaba ang ating Panginoong Hesus September 21, 2025.
So hindi lang natin namalayan kasi ang ating Panginoon ay hindi na magpakita sa kanyang material na bagay, sa kaanyuan niya sa material na bagay, pero ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanyang spiritual. Ang tao lamang na makakita yung taong gusto niya pakitaan. So maraming mga babala ngayon. Ito na ang sabi ko sa inyo, matagal na ako nagsabi, World War III is coming. So ito na, umpisa na, February 28, 2026. Mas malala pa. So marami naman ang mawawalan ng trabaho. Kaya sinasabi na hindi habang buhay magtatrabaho tayo sa Middle East. So pending ngayon, o kaya pinastop ng Amerika ang exercises ng Amerika sa West Philippine Sea. Nakaabang lang ang Amerika, naka-red alert. At saka maraming bansa ang naka-red alert, especially Britain o UK. Kasi marami naman mga citizen nila na nagtatrabaho sa bansang Middle East. At nag-asawa ng ibang lahi. So, malas malala ito. Kailan lang ako nag-post? Pero noon nag-post na ako, sabi ko World War III ay mag-start ang kaguluhan upward 2025, 26, 27, 28. Puro gira na to, wala nang katapusan yan. Gira na yan. 25, 26, 27, 28. Pero 25 nag-stop. Sabi ko muling mag-gira ulit. Year 2026 magsimula ang World War III. So ito na umpisa. Basta Amerika na ang gumalaw, wala nang katapusan yan. Katulad ng ibang gira na mga maliit lang, mas madali lang matapos. Kasi gusto ng Iranian people na tanggalin o papalitan ang kanilang government ng democracy. Ayaw na nila sa pamumuno sa matagal na years, ilang years na, sa pamumuno ng mga RIGC. So gusto ng mga Iranian people, kaya naglalaban ang mga tao, nagrarally. Araw-araw may patay sa Iran dahil gusto nila, they want to free Iranian people for the Islamic regime. So kalaban nila ang government. So ganon din itong China, nagrarally din ang kanilang mga citizen laban sa kay Xi Jinping. Dahil ganon, basta ang bansa na hinawakan ng mga, lalo na mga communist, ay walang kalayaan. Hindi mo ma-feel ang iyong freedom kapag hinawakan ng government ang bawat isa. So dito sa Pilipinas ay no more Duterte anymore, because they nakipag-kaalyado sila sa China, lalo na si Sara. Ma-impit si Sara, si Digong hindi na makauwi, so bagsak ang mga Duterte. So maraming pabor sa ating PBBM. At ayaw na natin na maibalik muli ang bansang Pilipinas sa kamay ng mga Duterte, lalo na mga korap at saka Chinator. Yung mga kumakampi sa Duterte ay kumakampi sa China. Tama na ang panglilinlang at maraming na nalilinlang ng mga supporters ng mga DDS. So lalabas ang katotohanan dahil restore ang buong mundo. Laganap ang gira, World War III. Laganap ang lindol, bagyo, baha, sunog, at marami pa. Ngayon, mayroong mga masamang panahon na mangyayari dito sa part ng Pacific. Mayroong magaganap na malakas na bagyo na naman. So pag ganitong langit kasi parang dark, ay mayroong masamang panahon na mangyayari.
So hindi man ako, sinasabi nila na bakit ko daw pinapangunahan ang Panginoon. Hindi ko pinapangunahan ng Panginoon. Lahat ito ay dinadaan sa akin. Lahat ng aking sinasabi ay nakikita ko sa aking panaginip, sa aking vibration, sa aking nakikita at nararamdaman. So, especially the behavior of the clouds, the behavior of the sun and the moon, the behavior of the surrounding. So, yan ang tatawag na aklat ng kalikasan. So, marami tayong paggandaan. Year 2026, February pa lang. Mas malala, this is the tears year. Year of the fire horse. So, si Siklab, ang malaking gulo kahit saan mang dako ng bansa, Middle East, Asia, Western, o kahit saan pang lugar. So maraming bansa ang gustong pumasok sa bansang mga safe na lugar, especially magkakaroon ng nuclear bomb. Bansa sa bansa, karian sa karian, maglalaban, king of king, and then race by race, magpapatayan. Ito na nangyayari sa Iran, race by race, nagpapatayan. At hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa maraming bansa rin. So, ganun din, nung nagkaroon ng lindol sa Mindanao, nag-umpisa ang lindol nag-umpisa itong lahat ng mga tragedya about sa mga tinatawag na restore ng bansang Pilipinas na nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin noong September 21, 2025. So, bago pa mangyari ang mga nagmamarcha, ang mga bagyo, mga baha, mga lindol, nagkaroon ng lindol after ng Luzon, bagyo sa Masbate ba yun? So, sunod-sunod ang bagyo, sunod-sunod ang baha, maabot pa hanggang China, hanggang Taiwan, at maraming bansa ang napektuhan ng bagyo. So, mayroon din na kasi ang panaginip ko mulang January, February, March, April, May, June, July ay puro lindol, bagyo, baha, sunog. Yan ang aking panaginip. Sabi ko, mag-ingat ang letter C, letter B, letter M ng mga lugar. Yan ang front ngayon ng mga kaguluhan o kaya mga tragedya. So nagdagdag ako nito, letter I, letter H, letter S, letter A, letter R. At marami pa akong mga bansa na dinagdag, mga nakabilong sa letter na yan. So nagkaroon ng lindol sa Visayas after ng sunod-sunod na baha, sunog at saka tinatawag na bagyo. So nagkaroon ng lindol sa Cebu, 6.9. At saka buong Visayas nagkalindol. So sabi ko, next is Mindanao. So nangyari nga ang aking sinabi, next is Mindanao. Dito nangyari ang sa Manay, Davao Oriental. Nagsimula ang lindol. At itong sa Surigao, sa Siargao, naglindol din. At sabi ko, itong lindol, either pupunta ng China or pupunta ng pababa. Itong pababa na lindol ay Malaysia, Indonesia. Ay, Indonesia kasi always naman naglindol yan. So ito ay Malaysia at saka Cambodia. Yung maraming bansa diyan, Vietnam, mga lahat yan kasi hindi ko naman yan kabisado lahat ng mga bansa. Basta pababa. So nangyari nga talaga yung aking babala. Sabi ko, mayroong kung itong lindol ay tatawid sa ibang bansa, Malaysia at Indonesia at saka sa magme-melting. So nagkaroon ng lindol na malakas, naguho, 7.0 ata ito. Gumuho ang building. So nangyari sa Malaysia.
So, ganun din dito sa Tibet, China. Ang next dyan, China na. Lalamunin ng lindol yan. Paikot yan all of Asia. Kasi ring of fire are waving. So, nagkaroon ng ano pangalan nito? Lunar, annual, hindi ko lang maibigkas ng ano kung ano yun, ibig sabihin. Pero nangyari talaga. So ngayon, itong kaguluhan sa Middle East, magti-trigger ito Asia, Middle East. Magkalapit lang yan magkarugtong. So prepared. So alert ang Amerika dahil ito ay delikado din ang China. Baka mag-move ang China at saka North Korea. Kasi ito ay kaalyado nila. So haharapin naman natin ang panibagong hamon ng ating buhay. Lalaganap ang gira sa Asia at saka Middle East. Nagsimula sa Middle East. Akala ko magsimula sa China, diyan sa China, sa Asia. Pero hindi, nagsimula pala sa Iran. Dahil nakasulat yan sa biblical kasi yung Iran biblical. So sakto pag-align ng lahat ng mga planeta. Pag-align ng lahat ng mga planeta sa kalangitan ay ganun din ang pag-align at ang pagbomba ng Amerika at saka Israel sa Iran. So biblical nga ang nangyayari. Biblical history. So marami na naman ang maghihirap nito. Tataas ang bilihin, tataas ang mga gasolina. So ang pag-asa natin, ang bansang Pilipinas na lang. Ito ang inantay na mawala ang langis sa Middle East. Magkakaroon ng World War III. Dahil magkukulaps siya ng langis, lalabas na dito sa bansang Pilipinas. Philippines can save the world. So lalabasan ang gasolina sa Pilipinas, tingnan niya lang. So mayroon na silang panibagong drill, pero ito mayroong mga bubulwak ito sa mga kalupaan. Bubulwak ito sa dagat na hindi na kailangan sip-sipin pa. So ito lang inantay namin. Inantay ko rin. Matagal ko na itong alam na ganun lang mangyayari. So sabi ko sa inyo, upward 2025, 26, 27, 28. Puro gira na yan, wala nang katapusan yan. So ang delikado lang dyan, pag sumanib ang Russia, kahit hindi sumanib ang Russia, pero napadala na ng tulong yan sa Iran. Support, missiles, at saka maraming mga bala. Kasi ganun din yan ang Russia nakaharap sa digmaan sa NATO at saka Ukraine ay natalo na talaga ang Russia sa digmaan. So naghingi ng tulong sa North Korea at saka China. So ang pinadala nila ng mga tropa nila doon, pati ang Russia, nang hire pa nga ng mga Pilipino magtrabaho daw sa bansang Russia. Yung pala gagawin sila mga sundalo, pawakin ng armas para lang maglaban sa Ukraine. So hindi naman pinatay ng Ukraine ang mga Pilipino. Hinuli lang, baga ginhold. Dahil nang hire ang Russia, dahil wala na sila mga tauhan, ubos na. So ito naman ngayon, ang Iran ay hindi nagsanib persa ang citizen of Iran at saka government ng Iran. Ganito na mangyayari. Next is China. Ang next na kaguluhan ay China. So after ng Middle East, China sunod. Next, China. Kakapasok lang ng may nagsabi sa akin ngayon lang. May nagbulong sa akin. Next ang kaguluhan ay China. So upward 26, 27, baka 2027, gira sa China na naman. Laban sa Taiwan. So ganon din ang Taiwan ay protektahan ng Japan. At siyempre madadamay ang ating bansang Pilipinas.
Hindi ko lang matatandaan kung anong panaginip ko ito. Nagpunta ako doon sa Taiwan. Nakarating ako sa Taiwan, nandito ako sa New Zealand, natutulog. Nakikita ko ito sa aking panaginip na mangyayari ang gira sa China at saka Taiwan. Totoo, mangyayari. So, mayroong mga missiles na pumunta sa Japan, mayroong missiles na pumunta sa Pilipinas. So, madadamay talaga ang Pilipinas, pero hindi naman talaga sila na magkakagira. Pero, siyempre, ang ginagawa ng Pilipinas ay defense lang tayo. So, takot yan ng China. Hindi lalaban sa Amerika yan kasi dudurugin ng Amerika yan eh. So, ang mangyari dyan, kukunin ng China ang Taiwan. By hook and by crook. They want to invade Taiwan, but Taiwan, they want to fight. To protect their country against China. So, trigger ito, 2027. Sa palagay ko ito, 2027 mag-start ito eh. Kasi 26, Iran. So, wala na ang katapusan. Gulo na yan. Puro Asia, Middle East. Magkagira na. World War III are weaving. So, nag-upisa na kahapon. Sino lang naman ako? Isang tao lamang katulad sa inyo. Hindi naman ako hindi naman ako si Baldwin, hindi naman ako si Rio Tatsuki, si Hindi Pires, hindi naman ako si Bagaganga, hindi naman ako si Nostradamus. So kami nakapasok lang, ngayon lang may nagbulong sa akin na mag-trigger ang gira. Next is China. So hindi natin alam kung anong kalaban ng China na magka-trigger. Kasi magkakalapit lang yan eh. Kung titingnan mo sa mapa, magkakalapit lang, makadikit-dikit lang. So, mahaba pa sana akong gustong sabihin, pero pwede naman dadagdagan natin. Ako hindi pa sana ako magising dahil sarap pa sa tulog, pero nagising ako dahil parang sinasakal ako. Meron kasi akong kalaban na mangkukulam na patuloy ako na lumalaban sa kanila. Siyempre, ano lang to, personal lang to. So kahit anong kulam-kulam nyo, ay walang mananaig sa ating Panginoon. So, because 100% I believe in God, in Jesus. So, mahal ko ang ating Panginoong Hesus at nagpakita sa akin noong April 14, 2024. Noong una pa, nasa Middle East pa, isang matanda, mahaba ang suot, kulay puti. Ang balbas niya ay kulay puti, buhok niya ay kulay puti. Nagniningning. So dito naman, nung nandito naman ako sa Christchurch, New Zealand, nagpakita ang ating Panginoong Hesus, April 14, 2024. So mula na napakita ang ating Panginoong Hesus, naghihirap ang aking buhay. Pero okay lang, pero hindi niya pa rin ako na pinabayaan. So sinubukan lang talaga ako kung hanggang saan ang aking paniwala at pananalig sa ating Panginoong Hesus. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. So maraming pagsubok na nangyari sa akin na nagpakita ang ating Panginoong Hesus. At muli na naman siya nagpakita. Pangalawang nagpakita sa akin nung bago maggira ang Iran at saka Israel. So maybe ito ay May or April na panaginip. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa kalangitan, nakangiti sa akin. Na luminawanag ang kalangitan dahil sa mga missiles. So, pangatlong napakita ang ating Panginoong Hesus, September 21, 2025. Pagbaba muli ng ating Panginoong Hesus sa lupa. Bumaba ang ating Panginoong Hesus, pero hindi natin lang nalalaman at namamalayan. Alam niyo ba kung saan siya bumaba?
sasabihin ko na sa inyo, sa bansang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na restore ang buong bansang Pilipinas. Maraming gustong pabagsakin si PBBM. Gusto resign, gusto impeach. Kahit anong gagawin nila kay PBBM, hindi nila kaya pabagsakin. Dahil si PBBM, the last president of the Republic of the Philippines. So baka wala na itong eleksyon na mangyari kasi magkagira na World War III. So 2026, Iran. O baka hindi pa nga umabot ng 2027. Nagkagira sa China ulit at saka Taiwan. At ganon din ang Japan, ganon din ang bansang Pilipinas madadamay. At hindi lamang bansang Pilipinas, marami pang mga bansa madadamay rin. The rest of Asia was scramble war. Middle East, scramble war. Race by race, Muslim sa Muslim. So, Jewish to Muslim. American to Jewish, American to Muslim. Arab nation. So, Ramadan. Kahit Ramadan, nagkakaroon ng gira kasi yan ang nakasulat sa Bible. Bible prophecy, pag-align ng planet, magkakaroon ng kaguluhan. Yan ang tinatawag na bangkaw o sibat. Kapag ang mga planeta ay nag-line in one line, nakaganon, gira ang mangyayari. So ito na nangyari na kahapon, February 28, 2026. So, inaabangan ko yung, basta ganito ang kalangitan, mayroong masamang panahon ang mangyari. So, summer dito sa New Zealand, pero mayroong masamang panahon sa Pacific Ocean, sa Banato. Hindi ko lang alam kung saan pupunta yan. Kasi nagkaroon ng low pressure sa Australia. Medyo sumama ang panahon dito sa New Zealand, pero di pa natin alam. So prepared. Asia next. The World War III are waving. Start for letter C. So kakapasok lang, sinabi sa akin. So ngayon, ang focus natin, ang problema ng ating government is Middle East, dahil millions of OFW, overseas Filipino workers, nagtatrabaho sa Middle East. Pero ngayon ay kaumpisa pa lang ng gira, pero ito ay natutuwa. Pero maraming nalulungkot dahil maraming nadadamay sa gira, dahil missiles to missiles yan. Hindi mo naman makontrol ang drone, suicide drone yan eh. Kung saan yan pabagsakin, dyan lang yan, pabagsak, mga missiles. Kasi sabihin natin na malayo na sa amin, malayo na sa dito sa lugar, pero missiles yan eh. Yung mga paano, yung mga debris na missiles na ina-intercept at saka yung katawan ng missiles babagsak sa lupa. So maraming madadamay pa rin, magkaroon ng mga pinsala. So I'm sorry sa mga hindi makakauwi ng mga OFW. Maraming Pilipino na maipit sa gira, hindi makaalis sa bansang Middle East. So hanggat maaga pa, lilisanin nyo na ang Middle East habang hindi pa naglala ang intensyon. Bakasyon muna, uwi muna. So babalik na lang kung mag-start, mag-stop ng gira. Pero wala nang stop yan, tuloy-tuloy na ito. Dahil akala nga namin year 2000 makagira na eh, hindi pa natuloy. Year 2013, 14, akala ko maglala na, pero hindi pa natuloy. Yung June 2025, akala ko matuloy na, tuloy-tuloy na, pero nag-stop pa ulit. Sabi ko magkakaroon na peaceful ang Middle East, pero muli na naman sisiklab ang kaguluhan sa year 2026. No, nangyari nga, sinabi ko. 2026, upward, 27, 28. Puro gira na yan, wala nang katapusan, gulo.
kahit sa mga dako ng bansa sa buong mundo. So unti-unti sumasama ang panahon. At ganito kasi tahimik ang panahon, walang hangin, magkakaroon ng super typhoon. So hindi ko lang alam kung madaanan ba yung New Zealand. Basta galing sa Pacific Ocean may namumuong na bagyo. Doon ko nakikita masama ang panahon. Baka papunta dito. So hindi ko lang alam kung, pero ito ay nakita parang mata ng bagyo doon na side papunta dito. So hindi ko lang alam kung saan pupunta ang bagyo. Pero mayroong masamang panahon na mangyari. Dahil kaninang umaga nagpula naman ang langit doon banda. So ibig sabihin mayroong bagyo na papasok sa New Zealand. Baka kung madaanan ba. So lahat ng mga aking babala ay hindi ko yan kagustuhanan. Hindi lang yan sa akin. Ito ay prepared for sa lahat ng mga tao, kahit saan man. Kasi restore ang buong mundo ngayon. Kung gaano kalala ang year 2025, baha, mga bagyo, lindol, sunog. Ngayon itong year 2026 ay maraming iiyak, maraming magluluksa na mga tao kahit saan mang lupalop ng mga bansa, lalo na maraming tao na maghihirap ulit dahil sa kaguluhan, sa gira, magmahal ang mga bilihin. So alam naman natin pag gira talagang grabe. Tingnan mo yung Gaza, tingnan mo ang nangyari sa mga, dahil itong Islamic regime, kailangan ito matanggal o mawala. Dahil ito ay sumusuporta sa Hezbollah, sa Hamas, at saka sa Islamic Freedom Fighter. At ito rin ang sumusuporta sa Malaysia at saka Indonesia na mga rebels, Muslim rebels. Ito ang nanggugulo sa Mindanao. Yan sila yan. Dahil at ito rin ang sumusuporta sa mga Yemeni rebels. At saka ito din ang sumusuporta sa Syria. Yan ang Iran ang sumusuporta sa mga lahat ng mga proxy war na nangyayari. Itong mga rebels, binubumba nila mga barko dyan na dumadaan sa Strait of Hormuz. Pinapabombahan nila ng missile sa suicide drone. So parang walang kukuha ng langis sa Strait of Hormuz kasi hindi nagbabayad ng, parang kumbaga dadaan ka sa kanilang bansa, parang pirata, babayad ka ng tax sa kanilang government ng rebelde. So yan ang gusto nila mangyayari, kaya hindi pwede yun. So ngayon si Trump nang nag-warning, nagbigay ng 10 days pero hindi sumunod ang Iran. Ang sabi ni Trump, you want to lay down your arms or you want to death? So death ang inahanap nila. So ganun ang nangyari, gira. Marami damay ngayon ang UAE, Dubai, Qatar, Jordan, Kuwait. So hindi pa natin alam, baka sasali ang Iraq yan. Kasi may airbase din ang Iraq, ang Amerika sa Iraq. So sa Afghan ganun din. So nagkakaroon ng war before pa nangyari ang war sa Middle East, sa Iran at saka Amerika at saka Israel, ay nangyari ng kaguluhan sa Afghan at saka Pakistan. So lalaki ang gira nito. Lahat yan mag-spread out. Maniwala kayo sa hindi. Lalaki yan kasi allies to tulong yan. Yung tinatawag na karian sa karian, maglalaban. Bansa sa bansa, magpapatayan. Race by race. Race by race. Bansa sa bansa. Country sa country yan. At saka karian sa karian, magpasiklaban.
So kung sasali pa ang China, North Korea, saka Russia, ito na ang sinasabi na nuclear na yan ang maglalaban dyan. So mag-spread out Middle East war. So ang sa Western ay patuloy pa rin ang gira, Ukraine versus Russia and NATO. So sabi ng NATO ay kaya ng Amerika. Hindi magsasuklulo ang NATO sa Amerika dahil laban ng Amerika at saka Israel yan. Dalawa lang yan. So ito na ang inintay ng lahat. Pag-wipe out ng langis, dahan-dahan sa bansang Middle East. Magugulat na lang sila, mawala na. So hindi ko pa alam, sana makauwi ng bansang Pilipinas. Dahil mahalaga ang aking pag-uwi sana. Pero wala pang abiso sa akin, wala pang tinatawag na blessing. Kumbaga, blessing lang inantay ko makauwi sana sa bansang Pilipinas. So always keep praying to all the people around the world, especially in Middle East. So wala na tayong magawa kasi yan ang gusto nila, magpatayan, magdigmaan. Pero sabi ko sa inyo, upward 2025 mag-start ang kaguluhan. So sabi ko 2026 umpisa na, 27, 28 pakyat na yan, patuloy-tuloy na yan. So dito na lang at maraming salamat. 52 minutes ng aking video. So hindi ko pwede palampasin ng 60 minutes kasi mahirap i-upload sa YouTube, sa TikTok at saka sa aking Facebook. Please support my video if you like my video. Marami akong video sa aking Facebook, sa aking YouTube at saka sa aking TikTok. Hanapin nyo lang ang aking pangalan, Roland Yupre. O kaya baliktad na aking pangalan, hanapin nyo lang. So mayroon din ako sa YouTube ko sa Batang New Zealand 76, Roland Yupre. Andyan din ang aking post. Ipopost ko ito sa YouTube, sa aking tinatawag na TikTok at saka sa aking Facebook. So prepared Asia next war, or maybe hindi ko lang alam kung makarating pa ito sa 2027. Pero yun ang binulong sa akin ngayon lang. So next is Asia. So dito sa Middle East patuloy yan. Basta Amerika ang gumalaw, wala nang tigil yan. Ganun na nangyari sa Ukraine, sa Russia at saka sa NATO. So tears, maraming luluksa, maraming luluha. So ito nang wala na tayong magawa dyan kasi nakasulat yan sa Bible prophecy. Pagtuwid ng mga planet, pag-align ng planet in one line, yan nagsentro sa Middle East. Kaya nagkaroon ng trigger ng kaguluhan, World War III. Nag-start sa Middle East, sa Iran. So maraming hindi nakakabasa, hindi nakakaalam. So matagal ko na ito sinabi, pero hindi ko lang sa inyo maibigay ang exact details kung anong araw, anong buwan, anong pitsa, anong oras, anong linggo o anong taon na mangyayari ang kaguluhan. Pero sinabi ko basta upward 2025. So thank you, have a nice day. So prepared lang tayo. So masasabi ko lang to all OFW in Middle East, please evacuate immediately. Iwan yung trabaho, iwan yung inyong mga bahala na. Huwag na natin antayin na lumala pa ang gira bago kayo uuwi. Dahil maraming mga Pilipino hindi na makauwi, may
maipit sa kaguluhan sa gira. Dahil itong gira na ito ay malala ito. Wala nang katapusan, gira na yan. Hindi na kayo makapagtrabaho. Paano kayo makatrabaho dyan? So pauwi, ang advice ng mga amo nyo o kaya advice ng government ng mga Middle East, pauwiin muna ang lahat ng mga overseas worker. Kahit anong man bansa, China man o ano man. So kung anong mga bansa ang nagtatrabaho dyan, anong mga klaseng mga tao, ay papawiin ng gobyerno yan. Dahil wala na, hindi nila kakaya na magpatrabaho dyan. Kasi paano ka makapagtrabaho, ay gulo na lahat. Gira na yan. Magkano na yan? Crumble war yan. Dahil allies to allies, magtulungan yan. So mangyayari, Muslim, Arab to Arab, maglalaban. So ito nang inantay ng lahat. Matagal ko na itong sinabi. World War III are coming, are waving. So umpisa na to. Wala nang katapusan. Nag-stop lang itong gira last 2025 pa. Umpisa ito June 13, pagbomba ng pag-aagira ng Iran at saka Israel. So magti-trigger ulit at babalik ulit ang gira sa upward 2025. Yan ang sinabi ko. Nangyari talaga. So February pa lang ngayon. Prepared. Volcano eruption, war, tuloy na ito. World War III is waving all around the world, Asia and Middle East. Also, earthquake, flooding, landslide, at marami pa. So, prepared. Restore around the world. So, this is the year of the tears. Maraming mga tao na magluluksa. Kapwa sa kapwa magpapatayan, karian sa karian magpapatayan. Race by race mag-ubusan ng lahi. So, Happy Ramadan Karim sa lahat ng mga Muslims around the world. Hindi ako Muslim pero binabati ko lang kayo na Happy Ramadan. Happy Ramadan Karim around the world. Ng mga Muslim, mga tao naman sila katulad natin. Nirespeto natin kung ano man ang reliyon nila, kung ano man ang ating paniniwala at pananalig sa Panginoon. Nasa kanila na yan. Ramadan Karim. So, thank you. Have a nice day. God bless you all. Ingat. Always take care of yourself, especially in Middle East. Dahil this is a scramble war. Non-stop war. So, a lot of nation, the other nation will go back to be poor, become poor. So, dito na lang at maraming salamat. At magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi sa ibang bansa. Ako po yung lingkod, Agent Coco Martin ng New Zealand. Bye. Thank you.